Hi guys, pupunta kami ng San Diego. Manonood kami ng soccer game ng mga girls. Mahilig kasi manood ang asawa ko ng soccer game. Gusto niya manood sa personal kahit gaano pa yan kalayo. Lalo na pag favorite team niya. Dadaan muna kami sa Los Angeles makikitulog sa friend niya para makatipid. Para na din magkikita sila. Kinabukasan pa kasi ang laro. First time kong mga guys manood ng soccer game ng mga babae. Super excited. 7 hours and 35 minutes ang biyahe papuntang San Diego, diba? Super layo. So masakit na puwitan ko mga guys, pero okay lang. Ang importante makakita tayo ng gwapo doon. But anyways guys, napapansin nyo ba guys na malawak ang dinadaanan namin? Yan yung malawak na farm. Dito nila tinatanim ang celery, grapes, cauliflower at marami pang iba. Ang ganda tingnan guys, napakalinis ng paligid. Naka-organize talaga. Pag magdidilig din ng mga pananim, mayroon din silang sprinkles. O diba, napakasosyal. Na-miss talaga ako dito. Puro sila high-tech. Nakakagutom sa biyahe kaya kumain muna kami ng sandwich. Sa San Luis Obispo na kami, may sunog dito sa bundok. Mabilis dito magkasunog dahil sa sobrang toyo ng mga damo. At ang kahoy dito mabilis din masunog. Bihira lang kasi dito na ulan. Malapit na kami sa pupuntahan namin. Nakarating na kami mga yati pala yan guys. Pinakita sa amin ng kaibigan niya baka daw gusto namin pero napakamahal mag-rent, mga mayayaman lang ang na makaka-afford. Hawaiian pizza na malaki ang in-order ko guys. Akala mo makakaubos. Kunti lang na talaga na kinain ko sa pizza. Nabubusog na kasi ako sa lumpia na binigay ng kaibigan niya pagdating namin. Fast forward, kinabukasan maaga kami gumising para maligo at kumain. 10 AM kami bumabiyahe, mataas na ang araw. Ang ganda ng dagat dito kaso sobrang lamig ng dagat dito. Pero kahit malamig, maraming taong pumupunta dito. Mahilig kasi sila sa mga beach. Naaliw ako sa mga tanawin dito na kahit malayo, na-enjoy ko tingnan. Ngayon ko lang na-feel ang peaceful na lugar. Hindi maingay, makapag-isip ka talaga ng mabuti. Wala kang masyadong makikita ditong mga tao na naglalakad. Halos lahat nagdadrive ng sasakyan. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na nandito na ako sa US. Parang panaginip lang ang lahat. Hindi ko talaga ma-imagine na mapupuntahan ko to. Simple lang kasi ang gusto ko. Ang gusto ko sa Pilipinas lang talaga. Pero hindi talaga natin alam ang kapalaran natin kung saan tayo dadalhin ang tadhana natin, diba? Nag-try na kasi ako dati ng Pinoy pero wala talaga swerte. Taga ibang bansa pala ang swerte ko. Sa mga laging nasasaktan dyan, huwag kayong mag-alala. Makakahanap din kayo ng lalaking magmamahal sa inyo ng tunay. Nakarating na kami sa San Diego. Ito na yung labas ng stadium. Isa itong parking lot. Ang laki at ang linis ng paligid. May namit pala akong Pinoy. Isa siyang ladyboy. Ang sarap sa pakiramdam. May makikita kang Pinoy. Parang feel mo parang nasa Pilipinas ka lang. Marami na palang Pilipino dito at matagal na sila naninirahan dito. So maiisip mo talaga na maganda ang lugar na to. Ang problema lang, mahal ang cost of living dito. Pero pag masipag ka lang dito, hindi ka maghihirap at marunong ka magtipid, mabilis ka makakaipon. Ito na yung loob ng stadium. Wow na wow talaga ako sa sobrang laki at lawak. Maliwanag din tingnan, ang daming upuan at lahat yan naka-reserve na. Buti naka-reserve kami ng upuan. Nagsigawan ang mga tao dahil lumagpas ang goalkeeper ng white team. So na-out na ang goalkeeper nila. Ipinalit ang isa sa player nila pero kahit ganun ang nangyari, sila pa rin ang panalo. Tinatawag na sila dito isa-isa. Sobrang saya ng mga player dahil champion sila. Ang saya at nakaka-proud kahit hindi mo sila kalahi. Tinang nagsiuwian na ang mga tao, ang iba nagpicture pa. Gusto ko sanang magpa-picture kaso bawal.
may security guard. So hanggang tingin na lang kami sa taas. Ito na kami sa hotel. Nag-hotel na kami. Ayaw pa ng anak ng asawa ko umuwi kasi niyaya siya ng kaibigan niya na mamasyal. So dito muna kami magpalipas ng gabi. Sa magtatanong dyan kung magkano 11,000 pesos ang overnight dito. Ang mahal pero ang ganda ng bed, ang lambot, ang laki ng room, mayroon TV, aircon at wifi, may shampoo at conditioner dito at saka hand soap. Included din ang breakfast nila hanggang 11 a.m. Dito na gumising na kami ng maaga para kumain ng breakfast. Kumain lang ako ng tinapay, walang ganang kumain pag sobrang aga pa. Natatawa pa nga ako dyan. Tinatanong ako ng asawa ko kung sino kausap ko. Akala niya ibang lalaki. Napakasiloso talaga ng asawa ko. Tapos na ako naligo. Oras na para umuwi na kami. Hanggang dito na lang muna ang vlog ko. Thank you guys. Thank you for watching.